Alingaw ng Sampaguita nang kumatok ang tadhana sa maling oras sa Sampaguita Residences matapos tanggalin ng walang awa sa trabaho ng isang premyadong law firm sa Maynila. Pakiramdam ng batang abogado na si Mateo Cruz ay nasa dulo na siya ng kawalan ng pag-asa. Napilitan siyang lumipat mula sa kanyang marangyang kondo na tanaw ang Manila Bay patungo sa isang mas lumang kondominium na tinatawag na Sampaguita Residences. Ngunit ang hindi inaasahan ni Mateo ay may itinatagong kakaibang lihim ang kanyang bagong apartment. Tuwing eksaktong 6 minuto pasado alas 10 ng gabi, isang misteryosong babae ang biglang nagpapakita sa loob ng kanyang tahanan. Dahil sa masamang kutob, nagpasya si Mateo na agad humanap ng bagong matitirhan, upang makatakas sa lugar na tila may sumpa. Subalit, sa mismong araw na handa na siyang lumipat, isang masakit na katotohanan ang nabunyag. Ang babaeng multo pala ay may malapit na kaugnayan kay Ricardo Salcedo, ang makapangyarihang boss sa Salcedo at Associates, ang kumpanyang nagpatalsik sa kanya. Para sa isang masagana at mainit na Pasko at Bagong Taon, na may sapat na Noche Buena sa hapagkainan, nagpasya si Mateo na tiisin na lamang at manatili. Kailangan niyang makuha ang loob ng multong ito, sa pag-asang mababaliktad pa niya ang sitwasyon. Nagsimula ang lahat sa isang maalinsangang gabi na karaniwan sa Maynila. Si Mateo Cruz, isang gwapong abogado ngunit kasalukuyang sawi, ay mahimbing na natutulog nang bigla siyang makaramdam ng kakaiba. Ang kanyang bachelor's pad ay biglang napuno ng napakaraming personal na gamit ng babae. Bago pa siya makabawi sa pagkabigla, isang mainit na yakap ang pumulupot sa kanya mula sa likuran. Nagulat siyang nagising, at ang unang pumasok sa isip ni Mateo ay ang matandang babaeng nagtitinda ng bibingka sa kanto na mahilig yamakap. Dahil sa takot na magising ang matanda, hindi nang ahas magsalita si Mateo. Ngunit, ang sumigaw sa takot ay ang estrangherang babae, hindi si Mateo. Ang kanilang di inaasahang pagtatagpo ay nagsimula na pala isang linggo bago iyon, sa Manila Hall of Justice, kung saan dating nagniningning na bituin si Mateo. Sa mundo ng mga abogado sa kabisera, kilala si Mateo Cruz bilang isang golden name, o siguradong panalo. Gaano man kakomplikado ang kaso, kapag si Mateo ang humawak, halos sigurado na ang panalo. Tinagurian siyang Mateo ang hindi matatalo. Noong pagkakataong iyon, nagpasya ang sikat na aktres na si Isabel Diaz na hiwalayan ang kanyang asawa at pinagkatiwalaan niyang kunin si Mateo bilang kanyang abogado. Hawak ang matibay na ebidensya na patagang nakikipagkita pa rin ang asawa ni Isabel sa dati nitong kasintahan, buo ang kumpiyansa ni Mateo sa buong paglilitis. Ngunit hindi niya inaasahan na tatraidorin siya mismo ng kanyang kliyente. Bago mismo maglabas ng hatol ang korte, sa loob lamang ng 5 segundo, biglang binago ni Isabel Diaz ang kanyang testimonya ng walang paabi. Sa harap ng hukuman, humagulgol siya, umarte ng perpekto, at iginiit na lahat ng ebidensya ng pangangalo niya ay peke. Dahil sa iskandalong abogadong nememeke ng ebidensya, gumuho ang reputasyon ni Mateo at naglahong parang bula ang kanyang karera. Pagkatapos ng maraming maigting na diskusyon sa Salcedo at Associates, si Ricardo Salcedo, isa sa mga senior partner, ay malamig na nagdesisyong suspendihin ng walang taning si Mateo. Nang marinig ito, si Paulo Aquino, ang malapit na assistant at itinuturing na nakababatang kapatid ni Mateo, ay nagpahayag ng pagtutol para ipagtanggol siya. Karamihan sa mga kliyente natin ay pinipili ang kumpanya dahil sa reputasyon ni Attorney Cruz. Dahil lang sa isang iskandalong hindi pa malinaw ang katotohanan, gagawa ng ganito kawalang pusong desisyon ang kumpanya. Inamin ni Salcedo ang galing ni Mateo, ngunit iginiit niyang kailangan niyang kumilos upang malampasan ng kumpanya ang kasalukuyang kontrobersya. At ang pangunahing kondisyon, kailangang umalis agad si Mateo sa kondo na ibinibigay ng kumpanya. Mapait na napagtanto ni Mateo na sinasadya ni Salcedo na agawin ang kanyang pinaghirapan, kinakamkam ang lahat ng kanyang pagsisikap at reputasyong binuo. Samantala, sa ibang panig ng Maynila, ang bata at masigasig na reporter na si Liza Bonifacio ay lumulusong sa ulan at init, maging sa panganib sa pinangyarihan ng isang malaking sunog,
para lamang magampanan ang kanyang trabaho. Sumusuong siya sa panganib para may hatid ang pinakasariwang balita sa mga manunood. Pag-uwi sa gabi, nasisiyahang pinapanood ni Liza ang mga kuha niyang video, habang hinihimas ang litrato ng kanyang yumaong ama. Nangako siya sa sarili na magsisikap ng husto upang maging isang mahusay na mamamahayag at makamit ang prestihiyosong Rizal Award, ang pangarap ng bawat reporter. Matapos mapalayas sa pugad, sa kumpanya, napilitan si Mateo na lumipat sa Sampaguita Residences. Napako ang kanyang tingin sa isang maliit na paper crane na naiwan. Isinabit niya ito sa isang tuyong sanga na palamuti sa mesa. Nang gabing iyon, nang bumangon siya sa kalagitnaan ng gabi para uminom ng tubig, aksidenteng nainom ni Mateo ang isang bote ng fruit juice na 4 na buwan nang expired. Nagmamadali siyang tumakbo sa banyo para magmumog, ngunit bigla siyang nahimasmasan ng matuklasang puno ng mga kakaibang gamit ang banyo. Dahan-daang lumabas sa sala, lalo siyang nagtaka nang makitang punong-puno ng mga sitsirya ang mesa. Sakto namang may narinig siyang lagaslas ng tubig mula sa banyo. Sa pag-aakalang may magnanakaw na nakapasok, humawak si Mateo ng pamalo at dahan-daang binuksan ang pinto. Ngunit bago pa man niya mahuli ang sinumang magnanakaw, nadulas siya at bumagsak sa loob ng bathtub. Ang malakas na pagbagsak na iyon ay tila nag-reset sa lahat. Nang gumapang si Mateo para bumangon, bumalik sa normal ang itsura ng apartment, tulad noong kakalipat pa lang niya. Nagtataka, kinumbinsi niya ang sarili na marahil ay dahil sa alak at stress kaya siya nagkaroon ng halusinasyon. Ang pagkawala ng trabaho ay ginawa si Mateo mula sa isang taong sobrang abala tungo sa isang taong walang magawa kundi mag-isip ng kung ano-ano. Niyaya niya si Paulo na maglaro ng online games para maibsan ang pagkabagot. Kahit nasa mahirap na sitwasyon, naniniwala pa rin si Mateo na may sariling dahilan si Isabel Diaz kaya bigla itong tumalikod. Mahigit 10 taon na silang magkaibigan, naniniwala siyang hindi siya nito sasaktan. Ngunit mula pagkatapos ng paglilitis, lahat ng tawag niya ay hindi sinasagot. Dala ang mabigat na problema, sa alak na lamang humahanap ng lunas si Mateo, ngunit lalo lamang siyang nalulumbay. Hating gabi, may kakaibang ingay na naman siyang narinig, na gumising kay Mateo mula sa mababaw na pagkakatulog. Nakita niya ang anyo ng isang babaeng nakaputi na tila lumulutang sa sala. Natarantang binuksan ni Mateo ang pinto ng silid kung saan pumasok ang babae. Nakita niya ang babae na nakaupo sa harap ng computer, may kung anong binubulong. Namatay sa takot si Mateo, iniisip na nakakita siya ng multo. Nang marinig ang babaeng multo na nagsasalita tungkol sa sakit na nararamdaman ng isang babae sa isang nasirang kasal, pinagpawisan ng malapot si Mateo sa takot, bumubulong ng pakiusap na huwag siyang saktan at nangangakong aalis agad kapag nakahanap na ng bagong trabaho. Ngunit kahit anong pakiusap niya, nanatili lamang doon ang babaeng multo. Wala nang nagawa, isinara na lamang ni Mateo ng padubog ang pinto. Sinusubukang iwaksi ang halusinasyon. Sige, narito ang pagsasalin sa Filipino, Tagalog, ng kasunod na bahagi ng kwento. Ang hindi niya alam, ang babaeng multo, sa kanyang imahinasyon ay si Liza Bonifacio pala. Para magsanay sa pagbasa ng balita, mahina niyang binabasa ang isang madramang nobelang romansa sa loob mismo ng kanyang silid. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw sa Maynila, nakipagkita si Liza sa kanyang matalik na kaibigang si Benjo Fernandez para mag-jogging. Habang magkasama, nagkwento si Benjo na, tinamaan siya sa isang babae sa unang pagkikita pa lamang at determinado siyang pakasalan ito. Pabirong binalaan ni Liza si Benjo. Umaasang hindi ito, hanggang salita lang, manliligaw tapos iiwan lang din ang babae, kundi ay makakatikim ito sa kanya. Iginiit ni Benjo na seryoso siya ngayon. Para patunayan, ipinakita niya kay Liza ang litrato ng kanyang pangarap na babae. Natigilan si Liza nang makilala niya ang aktres na si Isabel Diaz. Pakiramdam niya ay nangangarap ng gising ang kaibigan. Kahit alam niyang mataas ang pangarap at masakit ang pagbagsak,
Naniniwala pa rin si Benjo sa kanyang love at first sight, at pinakiusapan si Liza na ilihim ito ng husto. Nang gabing iyon, kahit mabigat ang dibdib, nagpa siya si Mateo na huwag uminom ng alak para maiwasan ang halusinasyon. Sinubukan niyang matulog ng maaga. Ngunit pagsapit ng eksaktong 6 minuto pasado 10:00 ng gabi, nagbago na naman ang lahat sa loob ng apartment. Nagising sa pagkagulat, natakot si Mateo nang makitang nakadagan sa kanya ang babaeng multo. Sa sobrang takot, hindi siya makasigaw, hindi makagalaw. Ngunit makalipas ang 1 segundo, nang magising ang babaeng multo, mas malakas pa itong sumigaw kaysa sa kanya. Walang pag-aalinlangan, agad inakusahan ni Liza si Mateo na isang maniakis na pumasok sa kanyang bahay. Hawak ang isang basyong bote ng alak, sumisigaw siyang pinabubuksan si Mateo ng pinto. Sa loob, ginamit ni Mateo ang lahat ng lakas para pigilan ang pinto. Dahil wala nang magawa, buong lakas na sinipa ni Liza ang pinto hanggang sa bumukas ito. Ngunit ang nakita niya ay isang bakanteng silid lamang. Nang bumalik ang katahimikan, sumilip si Mateo sa labas, at nakita niyang nawala na rin ang babaeng multo. Kinabukasan, pinuntahan ni Mateo ang may-ari ng apartment, ikinwento ang tungkol sa babaeng multo sa kanyang unit kagabi, at kung paano pa siya hinipuan nito. Ngunit dahil sa kanyang reputasyon bilang abogadong namemeke ng ebidensya, hindi naniwala ang may-ari, iniisip na magaling lang siyang gumawa ng kwento. Nang ilarawan ni Mateo ang babaeng multo, na nasa mga 20 anyos, balingkinitan, at maputi, biglang naalala ng may-ari, 4 na buwan na ang nakalipas, ang babaeng umuupo sa kwartong iyon, na si Liza nga, ay nagreklamo rin tungkol sa isang maniakis na pumapasok sa bahay niya. Dahil dito, nagmamadaling nagdahilan ang may-ari na may gagawin pa at agad na umalis. Pagsapit ng gabi, katatapos lang maligo ni Mateo nang muli niyang makaharap ang babaeng multo. Natakot siya kaya inilabas niya ang kanyang stun gun para ipagtanggol ang sarili. Ngunit hindi niya inaasahan, makalipas lamang ang 1 segundo, siya ay napatumba ni Liza, na may kaunting alam sa self-defense, hanggang sa mawalan siya ng malay. Nang magising si Mateo, pinagbantaan siya ni Liza na ilalabas siya sa balita na may titulong, Abogadong Maniakis. Si Mateo, gamit ang kanyang likas na pagiging abogado, ay malamig na sumagot na ang krimen ni Liza na trespassing, o pagpasok ng walang pahintulot, ay maaaring magpakulong sa kanya ng hindi bababa sa 3 taon sa bilibid. Sabay nilang iginiit na sila ang lehitimong umuupa sa apartment na iyon. Para patunayan, sabay nilang kinuha ang kani-kanilang kontrata sa pag-upa. Ang katotohanan ay nabunyag, ang petsa ng pag-upa sa kontrata ni Liza ay ika-9 ng Hunyo, habang ang kay Mateo naman ay ika-16 ng Oktubre, eksaktong 4 na buwan ang pagitan. Hinala ni Liza na dahil sa kasakiman ng may-ari, pumirma ito ng bagong kontrata kay Mateo habang may bisa pa ang kanyang kontrata, ayon sa kanyang panahon. Iginiit niyang ika-9 ng Hunyo ang petsa ngayon at hiniling sa magiging may-ari, patukoy kay Mateo, na umalis na agad. Sarkastikong pinuna ni Mateo na walang signal ang telepono ni Liza, saka mariing sinabi na ika-16 ng Oktubre ang petsa ngayon. Itinuro ni Liza ang mga gamit, tingnan mo, lahat ng ito ay akin. Ngunit sa estante ng libro, nakadisplay ang plaque ni Mateo bilang Golden Lawyer. Nagsimulang kumalma si Mateo at pag-isipan ang mga kakaibang pangyayari kamakailan. Sabay silang lumabas sa sala, napagtantong ang lahat ay pamilyar ngunit kasabay nito'y dayuhan. Gamit ang lohikal na pag-iisip ng isang abogado, naghinuha si Mateo, si Liza ay may dissociative fugue, isang uri ng amnesia kung saan nalilimutan ang ilang bahagi ng nakaraan at maaaring lumikha ng bagong pagkakakilanlan. Hula niya ay dumana si Liza ng matinding trauma kaya automatikong binura ng kanyang utak ang isang bahagi ng alaala, na nagpapaniwala sa kanya na nabubuhay pa rin siya 4 na buwan na ang nakalipas. Para kumpirmahin, isinama ni Mateo si Liza sa kapitbahay sa ibaba.
Nakilala ng matandang lalaki si Liza ngunit sinabing matagal na itong lumipat. Iginiit ni Liza na doon pa rin siya nakatira. Katunayan ay nakausap pa niya ang asawa ng matanda kahapon ng tanghali. Nagulat ang kapitbahay, nasa probinsya ang misis ko, sa bahay ng anak namin, nag-aalaga ng apo. Isang buwan na siya doon, hiha. Iginiit ni Liza na ulyanin na ang matanda, kaya hinayla niya si Mateo para hanapin ang building administrator para magpatunay. Ngunit habang naglalakad sila, sa harap mismo ni Mateo, unti-unting lumabo ang anyo ni Liza hanggang sa tuluyan itong naglaho sa hangin. Natigilan siya, hindi makapaniwala sa nakikita. Kasabay nito, sa kanyang sariling timeline, nakita ni Liza si Mateo na biglang tumakbo palayo. Naiinis pa siya nang biglang makasalubong ang asawa ng kapitbahay. Ay, Ale, kailan po kayo bumalik? Gulat na tanong ni Liza. Ngumiti ang matanda, nilanat kasi ang mister ko. Lumabas lang ako saglit sa Botica para bumili ng gamot at bumalik din agad. Parehong natulala sina Liza at Mateo sa kani-kanilang magkaibang panahon, lubos na nalilito sa kung anong nangyari. Bumalik si Mateo sa apartment, at natulala nang mapagtantong lahat ng gamit ni Liza ay naglaho ng walang bakas, bumalik ang itsura ng kwarto sa kung paano ito noong kakalipat pa lang niya. Kinabukasan, nag-research si Liza sa internet tungkol kay Mateo Cruz, abogado. Lumabas sa resulta ang eksaktong sinabi nito, isang magaling na abogado ngunit nasangkot kamakailan sa iskandalo ng pamemeke ng ebidensya at natanggal sa Salcedo at Associates. Nang makitang hindi ito nagsisinungaling, nagsimulang magduda si Liza sa sarili. Posible kayang mayroon nga siyang dissociative fugue gaya ng hinala nito. Dahil sa sobrang takot, agad siyang nag-leave sa trabaho at nagpunta sa Makati Medical Center para magpa-general check-up. Ang resulta, siya ay ganap na malusog, walang anumang senyales ng sakit sa pag-iisip o amnesia. Samantala, nagsimulang magsaliksik si Mateo tungkol sa mga paranormal na phenomena, partikular na ang time warp, paglukso sa oras, o parallel worlds, magkabalalay na mundo. Nabasa niya na ang penomenang ito ay maaaring mangyari dahil sa hindi pangkaraniwang pagbabago sa magnetic field, at ang mga punto kung saan nagtatagpo ang panahon, time junctions, ay madalas sumusunod sa isang tiyak na pattern. At hindi nagtagal, nabunyag ang pattern. Eksaktong 6 minuto pasado 10:00 ng gabi kinabukasan, habang sinusubukan ni Mateo na magsanay ng ilang pangunahing galaw ng arnis para sa sariling depensa, sakaling makaharap muli ang mabangis na babaeng multo, nagulat siyang masaksihan na ang mga gamit ni Liza ay bigla na namang lumitaw sa loob ng apartment. Mga damit na nakakalat, mga librong nakatambak, ilang balat ng polvoron sa mesa. Napagtanto niya na ang babaeng ito ay hindi lang magaling sa pakikipaglaban kundi sobrang burara pa. Bahagyang kinilabutan si Mateo sa pag-iisip na sa ganitong oras araw-araw, kailangan niyang makipamuhay sa isang taong tulad nito. Dahil sa kuryusidad, pumasok siya sa kwarto, sa espasyo ni Liza, at nakita lamang ang isang parang pinagkaguluhan. Sa study room, natagpuan niya ang mga parangal sa pamamahayag na nakasabit sa pader at pati na rin mga medalya at tropeyo sa martial arts. Totoong reporter pala, at martial artist pa, bulong ni Mateo, na may halong paghanga at takot. Nangangamba na ang susunod nilang pagkikita ay muling magtapos sa isang knockout, at dahil hindi rin sigurado kung kailan muling magtutugma ang kanilang oras para makapag-usap ng direkta, nagpasya si Mateo na mag-iwan ng isang note sa desk ni Liza, kung saan sa tingin niya ay tiyak nitong makikita. Malinaw niyang isinulat, nasa ika-9 ng Hunyo ka. Nasa ika-16 ng Oktubre ako. Nagkikita tayo ng 10:06 p.m. May kakaibang nangyayari. Tinupi niya ang papel, akmang ipapatong sa tumpok ng mga libro nang biglang napako ang kanyang mga mata sa isang picture frame sa mesa ni Liza, isang bagay na hindi niya napansin ng maigi dati. Ito ay litrato ni Liza na nakangiting tumatanggap ng isang prestihiyosong parangal mula sa isang eleganteng lalaking nasa katanghaliang gulang. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Mateo.
Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Ricardo Salcedo, ang makapangyarihang boss ng Salcedo at Associates, ang taong walang awang nagtanggal sa kanya sa trabaho. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Mateo. Ang misteryosong, babaeng multo, na ito ay hindi lang totoo kundi kakilala pa ng dati niyang boss. Ang balak na lumipat ay agad na naglaho. Napalitan ito ng isang mas mapangahas na plano. Para sa isang mainit na Pasko na may masaganang Noche Buena, para sa pagkakataong maibalik ang dangal at karera, nagpasya si Mateo, kailangan niyang manatili rito, alamin ang tungkol kay Liza Bonifacio at subukang lapitan ito. Malay natin, ang kakaibang koneksyong ito na tumatawid sa panahon ay siya palang susi na tutulong sa kanyang maibaliktad ang sitwasyon. Ang buhay ng abogadong si Mateo Cruz na kasalukuyang nasa Laylayan, doon sa Sampaguita Residences, ay biglang naging mas komplikado at puno ng drama kaysa dati. Sinubukan ni Mateo na pakalmayan si Liza, iginiit na hindi siya maniakis o manloloko. Pamatak ang 52 minuto pasado alas 10 ng gabi. Tulad ng isang hindi nagbabagong patakaran, ang mga gamit ni Liza pati na rin siya mismo ay muling naglaho sa kawalan. Habang tinitingnan ang note na isinulat niya na naiwan pa rin sa mesa, bumulong si Mateo, mukhang ang mga bagay na hindi kabilang sa nakaraang timeline ay mananatili sa kasalukuyan. Kinabukasan, ikinuwento ni Mateo ang buong pangyayari tungkol sa pagsasanib ng panahon sa kanyang matalik na kaibigan na si Paulo Aquino. Siyempre, nagpakita ng pagdududa si Paulo. Para patunayan, tinukoy ni Mateo ang pangalan, Liza Bonifacio. Agad na nag-search si Paulo sa social media at nagulat nang matuklasan ang isang interesanteng bagay, nakapunta na pala si Liza Bonifacio sa opisina ng Salcedo at Associates. Biglang bumalik ang mga alaala. Naalala ni Mateo na minsan na niyang nakasalubong si Liza mga 4 na buwan na ang nakalilipas, ibig sabihin, sa kasalukuyan ni Liza. Noong mga oras na iyon, ang lampang babae ay malakas na natapakan ang kanyang makintab na leather shoes at nagmamadaling umalis, na hindi man lang pinansin ang inis na itsura niya. Ngunit katatapos pa lamang maalala ni Mateo, bigla siyang nahilo. Isang bago at naiibang daloy ng alaala ang biglang pumalit sa luma. Bahagyang yumanig ang souvenir photo sa kanyang desk, tila nagbago ang mga detalye. Nabago ang nakaraan. Sa bagong alaalang ito, hindi agad umalis si Liza kundi bumalik pa at mataray na sinisi si Mateo bilang isang maniakis dahil sa maling paratang na mayroon siyang dissociative fugue. Noong mga sandaling iyon, dahil hindi pa niya alam ang tungkol sa pagtagpo ng panahon, si Mateo, sa nakaraan, ay lubos na natulala, hindi maintindihan kung ano ang nangyayari. Sa pag-iisip nito, hindi mapigilan ni Mateo ang kilabutan. Ang kanyang alaala ay naa-update ayon sa mga ginagawa ni Liza sa nakaraan. Pagsapit ng gabi, dahil alam niyang makakaharap na naman niya ang magulo ngunit babaeng martial artist, naghanda ng loob si Mateo, nagsuot pa nga ng ilang patong na damit bilang pansamantalang baluti. Inihanda niya ang kamera ng kanyang telepono. Determinado siyang i-record ang buong proseso ng pagbabago ng silid pagsapit ng 6 minuto pasado alas 10 ng gabi. Gaya ng inaasahan, lumitaw si Liza at sa pagkakataong ito, nagpasya siyang tambangan mula sa likuran. Sino ba naman? Ang mag-aakala, mabilis na itinaas ni Mateo ang teleponong nagre-record para ipagtanggol ang sarili, kaya naman si Liza, napasip na sana, ay tumama sa matigas na bagay at napasigaw sa sakit. Sinamantala ni Mateo ang pagkakataon at nagmadaling nagpaliwanag, "Teka. Sandali, pakinggan mo ako. Nagsasanib ang mga espasyo natin tuwing gabi, sa loob lang ng eksaktong 46 na minuto." Para patunayan, agad niyang ipinakita ang video na kakukuha lang niya, na nagpapakita ng paglitaw ng mga gamit niya mula sa kawalan. "Nakita mo na. Eksaktong 6 minuto pasado alas 10 ng gabi ang oras na nagtatagpo ang dalawang panahon, timeline. Nagta-time travel ka papunta sa hinaharap ko, 4 na buwan mula ngayon. Kaya sa teknikal na aspeto, akin na ang apartment na ito ngayon.
Para patibayin ang kanyang argumento, hinayla ni Mateo si Liza, natulala pa rin at iniinda ang sakit sa binti, papunta sa kalapit na sari-sari store. Bumili siya ng maliit na bagay at itinuro ang petsa sa resibo. Tingnan mo, 16 ng Oktubre ngayon. Galing ka sa nakaraan. Kabaligtaran sa inaasahan ni Mateo, hindi man lang natakot si Liza. Sa halip, nagningning ang kanyang mga mata sa kasabikan. Isang supernatural na penomena ang nangyari mismo sa kanya. Taglay ang likas na pagiging reporter, agad niyang naisip ang isang eksklusibong balita na yayanig sa buong Pilipinas. Habang pauwi, biglang bumuhos ang ulan sa Maynila. Maginoong hinubad ni Mateo ang kanyang jacket at ipinanangga kay Liza. Lalong lumakas ang buhos ng ulan, kaya nagmamadali silang bumalik sa Sampaguita Residences. Pinapasok muna ni Mateo si Liza, saka siya tumayo sa labas ng pinto at pinagmasdan ito. Sakto namang dumating ang 52 minuto pasado 10:00 ng gabi, at muli niyang nasaksihan ang paglaho ni Liza sa hangin. Kaka-rating lang niya sa apartment, tumunog ang telepono ni Mateo. Si Isabel Diaz. Sa wakas, tumawag na rin ito. Bakas ang pagsisisi sa boses ni Isabel, "Mateo, patawad. Ang padalos-dalos kong ginawa ay nagdulot sa iyo ng matinding gulo." Nang marinig iyon, hindi nagpaligoy-ligoy si Mateo. Diretsyong nagtanong, "Isabel, binago mo ba ang testimonya mo dahil tinakat ka ni Benjo Fernandez, o dahil mahal mo pa rin siya?" Biglang natahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ng ilang segundong nakakabinging katahimikan, biglang pinatay ni Isabel ang tawag. Kinabukasan, determinado na malaman ang katotohanan, lihim na sinundan ni Mateo si Anton Diaz, ang kapatid ni Isabel, at natunton kung saan ito pansamantalang tumutuloy. Nang makitang muli ang kaibigan sa nanghihinang itsura, mariing nagtanong si Mateo, "Isabel, ano ba talaga ang nangyari para bigla mong bawiin ang lahat?" Naging emosyonal si Isabel, humahagulgol habang walang tigil sa paghingi ng paumanhin kay Mateo. Nang makitang sobrang apektado ang kapatid, hinayla ni Anton si Mateo sa labas para mag-usap ng sarilinan. Malungkot niyang ibinalita na si Isabel ay dumaranas ng matinding depresyon dahil sa pinagdaanan. Sinunod niya ang puso para pakasalan si Benjo, pero puro paakit at pighati lang ang natanggap niya. Sana lang maibabalik ang oras, buntong hininga ni Anton, para hindi na sana pinakasalan ni Isabel ang lalaking yun. Ang sinabi ni Anton ay di sinasadyang nagtanim ng isang mapangahas na ideya sa isip ni Mateo. Samantala, sa kanyang timeline, 4 na buwan ang nakalipas, masayang gumawa si Liza ng maliit na cake, maingat na nagtabi ng isang bahagi para sa kanyang, kasama sa kwartong tumatawid sa panahon. Masigasig pa siyang naglinis ng apartment ng husto, ginawa itong malinis at maayos, habang hinihintay ang sandali ng 6 minuto pasado 10:00 ng gabi. Labis na nagulat si Mateo nang pumasok siya sa nagsanib na espasyo at makita ang kintablinis na silid, ibang-iba sa karaniwan. Nang alukin siya ni Liza ng cake, naglabas din si Mateo ng bote ng wine para ipares dito. Nasabi niya sa sarili, "Titiisin ko na lang ang susunod na mahigit 40 minuto, huwag lang akong masaktan, ayos na." Natuwa si Liza at sinabing talagang espesyal ang tadhana nila. Nagmungkahi siya na magtakda sila ng mga patakaran sa pagsasama para maiwasan ang gulo. Sa loob ng 46 na minutong pagsasanib, bawal matulog o gumamit ng banyo ng isa't isa. Bawal pakialaman ang personal na gamit ng isa't isa, kapag hindi pa nagsasanib ang espasyo. Iwasan hanggat maaari ang hindi kailangang interaksyon. Kanya-kanyang mundo na lang tayo sa sarili nating espasyo. Nagdagdag lang si Mateo ng ika-4 na patakaran, at ito ang pinaka-importante para sa kanya, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng dahas. Narinig iyon, sumimangot si Liza at nangatwiran, "Nagdepensa lang naman ako laban sa kainahinalang tao. Tsaka, inimbestigahan na kita, abogado ka raw ng mga mayayaman at maraming pera." Tumutol si Mateo,
Iginiit na tumatanggap pa rin siya ng maraming kaso para sa mga ordinaryong tao, at nagtatabi pa nga ng mga liham pasasalamat sa aparador bilang alaala. Habang nagsasalita, lumapit siya sa aparador. Biglang naalala ni Liza na nakalimutan niyang ayusin ang pinagkaguluhan sa loob nito, kaya nagmamadali siyang humarang. Ngunit huli na ang lahat. Pagbukas ni Mateo ng pinto, isang buhos ng samot-saring gamit ni Liza ang bumagsak sa kanya. Natabunan ng mga nagkalat na gamit, napabuntong hininga si Mateo at naitanong sa sarili kung anong karma ba ang nagawa niya at napasabit siya sa sobrang burarang babaeng ito. Naiinis siyang nagsabi, "Tama na. Aalis na ako agad-agad." Ngunit katatapos lang niyang magsalita, pamatak ang 52 minuto pasado 10:00 ng gabi, at muling naglaho si Liza. Kinabukasan, nagdala si Paulo ng mga litratong may kinalaman sa kaso ni Isabel. Nakita niyang tapos nang mag-impake si Mateo, handa na talagang lumipat. Tiningnang mabuti ni Mateo ang bawat litrato, malungkot na iniisip na nawala na nga talaga ang lahat sa kanya. Ngunit, napako ang tingin niya sa isang litrato, si Benjo Fernandez na nakangiting kasama sa litrato si Liza Bonifacio. Muling tiningnan ang social media profile nito, kinumpirma ni Mateo na matalik silang magkaibigan. Naalala ang hiling ni Anton na maibalik ang oras, isang plano ang sumagi sa isip ni Mateo. Maaari niyang gamitin si Liza na nabubuhay sa nakaraan para baguhin ang trahedya ni Isabel. Agad na nakansela ang desisyong lumipat. Mananatili siya sa kakaibang apartment na ito, sa lahat ng paraan ay kailangan niyang baguhin ang nakaraan. Kasabay nito, sa timeline na 4 na buwan ang nakalipas, tumawag si Benjo sa matalik niyang kaibigang si Liza para humingi ng tulong sa paghahanda ng isang romantikong proposal para kay Isabel. Sa Sampaguita Apartment, sinimulan ni Mateo na balangkasin ang detalyadong plano. Unang hakbang, kailangang bumuo ng magandang relasyon kay Liza. Ikalawang hakbang, hilingin sa kanya na mag-ayos ng isang, di sinasadyang, pagkikita nila ni Isabel ng nakaraan. Muling tiningnan ang social media ni Liza, natuklasan ni Mateo na mukhang mahilig ito sa karne, mahilig sa karne. Nagpasya siyang ipakita ang galing niya sa pagluluto ng premium steak, inayos ito ng kaakit-akit, saka naghintay ng 6 minuto pasado 10:00 ng gabi. Kabalintunaan naman, eksakto sa pagsasanib ng espasyo, nakahiga pala si Liza sa sofa. Bigla silang nagkatinginan ng sobrang lapit, na lubhang nakakailang. Nagulat si Liza, "Ha? Akala ko umalis ka na." Mabilis na kumalma si Mateo, "Nagkunwaring pala kaibigan, nagbago ang isip ko. May karapatan ka naman talagang malayang manatili dito sa oras na iyon. Susubukan kong mag-adjust, maging pinakamabuting kasama sa kwarto na kaya ko." Bilang pagpapakita ng magandang hangarin, inalok niya si Liza na tikman ang steak. Pero, sumimangot si Liza, "Hindi ako masyadong mahilig sa steak." Saka siya tumuro at humiling, "Bakit hindi mo na lang ako lutuan ng Lapaz Batchoy, isang sikat na noodle soup sa Pilipinas?" Napangiwi si Mateo pero masaya pa ring pumayag, kahit hindi talaga masaya sa loob. Ang amoy ng bagoong at lamang loob na katangian ng batchoy ay nagpakunot ng noo niya, pinilit niya talagang tapusin ang misyon. Hinintay niyang matapos kumain si Liza, kailangang takpan ni Mateo ang ilong saka mabilis na iniligpit ang pinagkainan, ang battlefield. Pagkatapos, nagdahilan si Mateo na may hinahanap para makapasok sa study room, espasyo ni Liza. Nagkunwari siyang nagulat nang makita ang litrato ni Benjo kasama si Liza. "Ay, si Benjo Fernandez. Matalik akong kaibigan ni Isabel Diaz, ang mapapangasawa niya," sabi ni Mateo, pilit na nagmukhang natural. Pero ang bilis naman nilang magpapakasal, mataas ang tsansa ng hiwalayan dyan. Sinadya niyang magtanim ng pagdududa. Agad na nagtaray si Liza, inakalang sinusubukan ni Mateo na paghiwalayin silang magkaibigan. Galit siyang pinalabas nito sa silid. Kinabukasan, nagpasya si Mateo na alamin ang tungkol kay Carla Santos, ang dating kasintahan ni Benjo. Nang magkita sila ni Mateo,
Mariing inakusahan ni Carla si Benjo na nambababae, niloko silang dalawa ni Isabel, at iginiit na may hawak siyang ebidensya. Naghinala si Mateo na maaaring nasuhulan o pinilit ni Benjo si Carla, kaya kailangan niya ng mas matibay na patunay kaysa salita lamang. Inalok niya si Carla na makipagtulungan, at maaaring tumstigo kung kinakailangan. Ngunit agad na nagdahilan si Carla na pupunta sa banyo at nawala na lang na parang bula. Lalong naniwala si Mateo na may alam na mahalagang sikreto ang babaeng ito. Pag-uwi sa bahay, naligo si Mateo, naghanda ng loob para sa ORSH. Ngunit tila mapaglaro talaga ang tadhana. Eksaktong 6 minuto pasado 10:00 ng gabi, lumitaw si Liza sakto paglabas ni Mateo mula sa banyo, nakatapis lamang ng tuwalya sa baywang. Ang nakakakabang sitwasyon ay muling nangyari, kaya napilitan na lang ngumiti si Mateo. Nang mapansing hindi maganda ang timpla ni Liza, inaya siya ni Mateo na kumain ng cake. Sa labas, lumalamig na ang panahon sa Maynila, Oktubre na noon, papalapit na sa Kapaskuhan. Muling ipinahiram ni Mateo ang kanyang jacket kay Liza. Malungkot na nagkwento si Liza tungkol sa ginawa niyang cake para sa mga kasamahan sa balita ngayon, ngunit hindi man lang nagpasalamat ang mga ito. At pinag-usapan pa siya sa likuran. Nakinig si Mateo, saka mabait na nagsabi, "Uy, may cake ka pa sa bibig." Natigilan si Liza ng 1 segundo. Tapos, sa natural na reaksyon, kinuha agad ang laylayan ng jacket ni Mateo na suot niya para ipamunas sa bibig. Sa sandaling iyon, natigilan si Mateo na parang naging bato, lumipad ang kaluluwa. Hindi pa man siya nakakapagsalita ng anumang paninisi, pamatak na ang 52 minuto pasado 10:00 ng gabi, at si Liza, kasama ang jacket na may mantsa ng cake, ay naglaho. Sa opisina ng balita ngayon, inatasan ng kanyang boss si Liza na dumalo sa isang mahalagang press conference ng Lagdameo Holdings, isang malaki at kontrobersyal na korporasyon. Samantala, sa kasalukuyan, nakaupo si Mateo at nagtatrabaho nang bigla na namang nabago ang kanyang alaala. Natigilan siyang napagtanto, siya pala mismo ang naging abogado ng Lagdameo Holdings sa isang iskandalosong kaso ng agawan sa lupa ilang buwan na ang nakalipas. Malinaw na bumalik sa alaala niya ang press conference na iyon. Ang mga biktima ay nagsidatingan para akusahan ang Lagdameo Holdings ng sapilitang demolisyon at pananakit sa mga residente. Ipinapakita ang mga medical certificate ng kanilang mga pinsala. Nang marinig nilang tinatawag siyang abogadong walang puso, si Mateo, nang nakaraan, ay malamig na nag-utos sa mga security guard na paalisin sila. At sa mismong press conference na iyon, tumayo ang batang reporter na si Liza Bonifacio para questionin siya, Attorney Cruz, bakit po tila para lamang sa mayayaman at makapangyarihan kayo nagtatrabaho? Si Mateo, sa alaala, ay matalas na sumagot, sinasabing may sariling depinisyon ang hustisya sa batas, at misyon niyang protektahan ang depinisyong iyon. Question pa niya pabalik si Liza tungkol sa pagiging objektibo ng isang mamamahayag. Sa kasagsagan ng tensyon, lumitaw ang sikat na reporter na si Miguel Reyes, nagsalita para ipagtanggol ang mga naaapi, at pinuna ang ugali ni Mateo. Sarkastikong sinabi ni Mateo na press conference iyon ng korporasyon, hindi lugar para pumili ng bayaning moral. Dahil alam niyang si Liza, sa pagkikita nila ngayong gabi, ay tiyak na magagalit kapag nalaman ang tungkol sa nakaraan niyang ito, na siya mismo ay kalalabas lang din sa alaala, nagmamadaling bumili si Mateo ng masarap na cake, para manuhol. Pagkikita nila ng 6 minuto pasado 10:00 ng gabi, agad siyang nagpaliwanag, Liza, yung Mateo na masungit na yon ay yung 4 na buwan na ang nakalipas, noong hindi pa kita kilala. Ang biglaang pagiging mabait na ito ay lalong nagpaduda kay Liza. Pinaningkitan niya ito ng mata at nagtanong, dahil ba sa kasong iyan ng Lagdameo Holdings kaya nasira ang pangalan mo? Hindi. Pagtatama ni Mateo. Nanalo ako sa kasong iyon. Kahit may medical certificate ang mga biktima, walang ebidensyang nagpapatunay na ang mga tauhan ng Lagdameo ang direktang nanakit. Nang marinig iyon,
Lalong naging determinado si Liza, kung gayon, hahanapin ko ang ebidensyang iyon. Pagbalik sa kanyang timeline, nagsimulang lihim na subaybayan ni Liza si Mateo, ng 4 na buwan na nakalipas. Sinundan niya ito hanggang sa isang mamahaling restaurant, kung saan lihim nitong sinusubaybayan si Leo Santos, kapatid ng isa sa mga biktima sa kaso ng Lagdameo. Nahuli siya ni Mateo, kaya nataranta si Liza at nagdahilang nag-i-interview. Alam ni Mateo ang intensyon niya, ngunit nagkibit-balikat na lang ito at pinayagan siyang sumunod. Lihim siyang naglagay ng recording device sa ilalim ng mesa, habang si Liza naman ay palihim ding kinukunan ng video gamit ang telepono ang pag-uusap ni Leo Santos at ng isa pang tao. Sa pamamagitan nito, natuklasan nilang si Leo ay nakipagsabuatan sa isang hindi nasisiyahang empleyado sa Lagdameo Holdings para gumawa ng kwento, pagbintangan ang korporasyon para makahingi ng malaking danyos. Kumulo ang dugo ni Liza, akmang susugurin at isisiwalat agad si Leo. Ngunit mabilis siyang napigilan ni Mateo sa braso. Bamulong sa tainga nito, ang tungkulin ng reporter ay isalamin ang katotohanan, hindi ipakita ang personal na emosyon. Umulan na naman sa labas. Napabuntong hininga si Mateo, napilitang isakay si Liza pauwi. Habang nasa daan, mahinang humingi ng paumanhin si Liza dahil sa maling paghusga niya sa kaso ng Lagdameo. Nagpakita ng pagiging mapagbigay si Mateo, at maasikaso pa siyang inihatid hanggang sa mismong gate ng Balita Ngayon. Kabalintunaan naman, nakasalubong nila si Miguel Reyes mismo sa tapat ng pinto nang makitang si Mateo ang naghatid kay Liza. Nagpakita ng kuryosidad si Miguel at nag-usisa. Hindi pinalampas ni Mateo ang pagkakataon para mang-asar, mukhang hanggang dyan na lang pala ang galing ng isang sikat na reporter, ano? Kinabukasan, sa timeline ni Liza, formal na ipinakilala ni Benjo ang kanyang kasintahang si Isabel Diaz sa kanyang matalik na kaibigan. Lubos na nagulat si Benjo nang makitang ang dalawang babae, na unang beses palang nagkita, ay masiglang nag-uusap at tila matagal nang magkakilala. Sa opisina ng Balita Ngayon, naging matunog ang eksklusibong artikulo ni Liza na naglalantad sa panloloko ni Leo Santos, pinuri siya ng husto ng pamunuan. Bilang pagbati sa nakababatang kasamahan, inanyayahan ni Miguel Reyes si Liza para magmeryenda. Sinamantala ni Liza ang pagkakataon para mausisa ang tungkol sa tila hindi magandang relasyon ni Miguel at Mateo. Napabuntong hininga si Miguel, nagkwento na ang kanyang ama ay isang respetadong propesor ng batas sa University of the Philippines, UPLO. Palagi nitong nais na sundan niya ang yapak nito, ngunit walang-wala siyang interes sa tuyot na larangan ng batas. Sa kabaligtaran, si Mateo Cruz, ang paboritong estudyante ng kanyang ama, ay buong pusong ibinigay ang sarili sa propsyong ito at laging ipinagmamalaki ng matanda. Mapait na inamin ni Miguel na minsan ay pakiramdam niya ay mas pinapahalagahan pa ng kanyang ama si Mateo kaysa sa kanya, ang pasaway niyang anak. Katatapos lang niyang magkwento, biglang namutla si Miguel sa kanang hina, bumagsak sa mesa, at nawalan ng malay. Lubos na natarante si Liza. Dahil hindi niya alam ang address ni Miguel, wala siyang nagawa kundi dalhin ito sa kanyang apartment sa Sampaguita Residences. Nang magising si Miguel, lampas 10:00 na ng gabi. Napapitlag si Liza, napagtantong ilang minuto na lang bago ang oras ng pagsasanib. Natataranta siyang naghanap ng dahilan para maayos na mapaalis si Miguel. Ngunit sakto namang natuklasan ni Miguel na naiwan niya ang kanyang telepono sa mesa. 6 minuto pasado 10:00 ng gabi. Nagsanib ang espasyo. Lumitaw si Mateo at natigilan nang makita ang mortal niyang kaaway na si Miguel Reyes na komportableng nakaupo sa loob ng kanyang apartment. Mabilis siyang nagtago sa isang sulok. Mas masakit pa, ang masarap na pagkaing inihanda niya, sa pag-asang makikipagbati kay Liza, ay walang kaalam-alam na inubos ni Miguel. Nainis si Mateo, sinadyang gumawa ng ingay sa kwarto. Narinig ito ni Liza sa labas, kaya sumigaw siya ng malakas para iliga ang atensyon ni Miguel. Ngunit hindi nagpatalo si Mateo, sinadya niyang magpatulo ng tubig sa banyo, malakas na kumakatok sa pader,
Pinipilit si Liza na puntahan siya. Nang makita ang natataranta at alang-alang ng itsura ni Liza, ngumisi si Mateo, nanghuhula, gusto mo siya, no? Hindi mabilis na tanggi ni Liza. Kuya ko lang siya. Ayoko lang na magkaroon ng maling akala ang ibang tao tungkol sa relasyon natin. Nang malaman ang kahinaan ni Liza, takot sa maling akala, takot na masira ang reputasyon, mabilis na kumilos si Mateo. Lumabas siya papunta sa main switch, pinatay ang kuryente sa sala, kaya nagdilim ang lahat. Hinintay niyang mangga pa si Liza papasok ng silid para hanapin siya, saka nagbigay ng kondisyon, papuntahin mo dito si Isabel Diaz ng 4 na buwan na ang nakalipas. Kung hindi, lalabas ako ngayon din para harapin si Miguel Reyes. Dahil nasukol, walang ibang nagawa si Liza kundi mapilitang pumayag na nagngangalit ang mga ngipin. Ngunit hindi niya nakalimutang magbabala, sinasabi ko sa'yo, huwag kang mangangarap na maging kabit sa pagitan ni na Isabel at Benjo. Natawa si Mateo sa malikot na imahinasyon ng babae. Para maiwasan na maghinala si Isabel tungkol sa kakaibang pangyayari sa oras, binalangkas ni Mateo ang plano, magkukunwari siyang bisita ni Liza, tapos ay, aksidenteng, makikita si Isabel. Pagkatapos mag-usap, kailangan niyang tiyakin na aalis si Isabel bago mag-52 minuto pasado 10:00 ng gabi. Sa wakas, naihatid din ni Liza ng ligtas si Miguel Reyes bago matapos ang oras ng pagsasanib. Ngunit pagsara ng pinto, humarap siya kay Mateo, prangkang idineklara, hindi ko susundin ang sinabi mo. Ang pangako habang tinatakot ay walang bisa. Hindi nakapagsalita si Mateo. Napagtanto niyang nasa dehado na naman siya. Nilunok ang inis, naalala niya ang payo ni Paulo, gusto ng mga babae ang mga lalaking palabiro. Nagpa siya si Mateo na subukan ang swerte, sinubukang magkwento ng ilang jokes na sa tingin niya ay pinakamagaling niyang alam. Subalit, ang mga jokes ng seryosong abogado ay sobrang corny na hindi man lang natinag ang mukha ni Liza. Mas naging awkward ang paligid kaysa dati. Hindi pa rin gumalaw ang mukha ni Liza. Ang pangalawang diskarte na ipinayo ni Paulo ay, malalim na usapan, para mapalapit sila sa isa't isa. Nang makitang nagsisimula na namang magdrama si Mateo tungkol sa kung ano-anong personal na bagay, nawalan ng pasensya si Liza at hinagis ng unan ang mukha nito. Sa kasamaang palad, nabasag ng unan ang kopeta ng alak sa mesa. Aangal sana si Mateo para manisi. Ngunit eksaktong 52 minuto pasado 10:00 ng gabi, naglaho na si Liza, iniwan siya sa gitna ng gulo. Sa opisina ng balita ngayon, narinig ni Liza na ang grupo ng mga residente sa kaso ng Lagdameo Holdings ay nagsasagawa ng matinding protesta sa harap ng headquarters ng korporasyon. Bilang reporter na sumusubaybay sa kaso, agad siyang nagpunta sa lugar. Sa pagkakataong ito, nakilala niya si Luis Reyes, ang kapatid ni Leo Reyes, na siyang nalantad ang modos ng paninirang puri dati. Inamin ni Luis ang pagkakamali ng kanyang kapatid sa sadyang pananakit sa sarili para makahingi ng danyos. Pero, mapait niyang sinabi, kung walang apoy, walang usok. Ikinwento ni Luis, nais ng Lagdameo Holdings na i-demolish ang compound kung saan sila nakatira, ngunit ang perang inaalok bilang bayad pinsala ay kalahati lamang ng naunang napagkasunduan. Okay lang na magutom ng ilang araw, pero ang sama ng loob na naiipon araw-araw, sino ang makakatiis? Umaasa si Luis sa bayad pinsala para may pagamot ang kanyang asawang may malubhang sakit. Nang pumunta siya para makipag-usap sa construction company na kinuha ng Lagdameo, hindi lang sila hindi inasikaso kundi tinakot pa na, ipapademanda sila ni Attorney Cruz hanggang sa wala na silang makita. Tinulak pa siya ng mga ito, na nagdulot ng ilang magaang sugat kay Luis. Dahil sa awa sa kapatid na walang perang pampagamot sa hipag, lakas loob na binali ni Leo ang braso ng kanyang kapatid, sa pag-asang makalikha ng mas malalang pinsala para makahingi ng mas malaking halaga mula sa Lagdameo. Pagkatapos marinig ang kwento, umuwi si Liza na puno ng galit ang puso. Naghanda siya ng loob, humawak pa nga ng wales,
hinintay ang sandali ng pagsasanib para singilin si Mateo. Eksaktong 6 minuto pasado 10:00 ng gabi, sumugod siya, handang makipagtuos dito dahil sa pagtanggap ng pera mula sa mayamang korporasyon para apihin ang mga mahihirap. Matapos marinig ang akusasyon, kalmadong iginiit ni Mateo, hindi ako kailanman gumawa ng anumang labag sa batas. Nag-alok siya ng pastahan, kung sa pagkakataong ito, mapatunayan kong nasa panig pa rin ako ng tama, kailangan mo akong tulungang makipagkita kay Isabel Diaz. Payag ka. Kinabukasan, sa timeline ni Liza, si Mateo Cruz, ng 4 na buwan na nakalipas, ay nagpatawag ng biglaang press conference sa ngalan ng Lagdameo Holdings. Sa harap ng maraming mamamahayag, inanunsyo niya, na tuklasan ng Lagdameo Holdings na ang construction company na kinuha nila ay kusang nanggipit sa mga residente, lumabag sa mga patakaran sa proseso ng demolisyon. Dahil dito, nagpa siya ang Lagdameo na aidmanda ang kumpanyang ito dahil sa paglabag sa kontrata at nangakong magbibigay ng karampatang danyo sa mga naapektuhang residente. Pagsapit ng gabi, sakto sa pagsasanib ng espasyo, kalalabas lang ni Mateo mula sa banyo ng maabyutan niyang si Liza ay abala sa pag-aayos ng pundidong ilaw sa kisame. Hoy, bumaba ka nga. Delikado yan, paano kung makuryente ka, sigaw niya. Ngunit pagkatapos noon, ngumisi siya, lumapit para maningil sa pastahan. Oh, ano na? Talo ka na, ha? Ngayon, tuparin mo ang pangako mo. Iset mo na ang meeting namin ni Isabel. Si Liza, kahit medyo naiinis ay marunong ding tumyupad sa pangako, kaya tumango na lamang. Nang makitang pumayag ito, masayang tumuntong si Mateo sa upuan, inagaw ang pag-aayos ng ilaw. Ngunit pagkatapos ayusin, bigla siyang sumigaw sa kanagkunwaring nangingisay na parang nakuryente talaga. Nataranta si Liza, sa natural na reaksyon ay malakas na sinipa ang paa ng upuan sa pag-asang mahuhulog ito para maputol ang daloy ng kuryente. Ang resulta, nawalan ng balanse si Mateo, bumagsak, at napadaygan kay Liza. Sa unang pagkakataon, nagkatinginan sila ng ganoon kalapit. Naging sobrang awkward ang paligid. Mabilis na itinulak ni Liza si Mateo, na may halong inis at pag-aalala, baliw ka ba? Pinaglalaroan mo ang buhay mo. Tinakot mo ako ng husto. Ngunit nang maalala ang ginawa ni Mateo na pag-iimbestiga sa katotohanan tungkol sa demolition company at pagprotekta sa karapatan ng mga residente, medyo hamupa ang galit niya. Sige na nga, palalagpasin kita ngayon. Pagkalipas ng ilang araw, dinala ni Mateo, sa kasalukuyan, si Liza, sa sandali ng pagsasanib, para bisitahin muli ang lugar ng magkapatid na Reyes. Pagkatapos ng 4 na buwan, nagbago na ang kanilang buhay. Matagumpay na naoperahan ang asawa ni Luis dahil sa perang bayad pinsala. Ang mag-asawa ngayon ay nagbukas ng maliit na inihawan sa tabi ng kalsada para kumita. Habang si Leo naman ay masipag na tumutulong sa kanyang kapatid at hipag sa pagde-deliver. Sakto namang dumating si Leo galing sa pagde-deliver, para maiwasang makilala siya ni Liza, na siyang naglantad sa kanya 4 na buwan na ang nakalipas. Sa natural na reaksyon ay niyakap ni Mateo si Liza, nakatalikod kay Leo. Kinabukasan, sa panahon ni Liza, dinala siya ni Benjo para bisitahin ang bago at marangyang mansyon na lilipatan nila ni Isabel pagkatapos ng kasal. Sa harap ng mapapangasawa, walang tigil si Benjo sa pagpuri sa galing ni Liza sa paggawa ng cake. Nang makitang nagpakita ng interes si Isabel na matuto, masayang inimbitahan ni Liza ito sa bahay niya ng gabing iyon para sabay silang gumawa ng cake. Ngunit ng gabing iyon, tumawag si Isabel para sabihing may biglaang importanteng gagawin, hindi makakarating sa usapan nila ni Liza. Sakto namang nakatanggap si Liza ng isang package, isang taus-pusong liham pasasalamat mula sa mag-asawang Luis Reyes. Habang binabasa ang mga nakakaantig na salita, hindi napigilan ni Liza. Ang mapaluha, si Mateo, na lumitaw ng 6 minuto pasado 10:00 ng gabi, ay nakita ito kaya nagyabang, tontoneladang sulat pasasalamat na ganito ang natanggap ko,
pati mga death threats pa nga. Ibinalita ni Liza na magsasabi si Isabel kung kailan siya makakarating. Dahil naubusan ng sangkap sa paggawa ng cake sa bahay, nagmadali siyang lumabas para bumili. Nang mapansing madilim na at tila lumalamig, sumunod si Mateo, dala ang jacket at scarf para kay Liza. Ang biglaang maalalahan ng kilos na ito ay ikinagulat ni Liza. May ganito palang pagka-sweet si Attorney Cruz, naisip niya. Sakto namang may isang motorsiklong mabilis na paparating sa kanila. Sa natural na reaksyon, itinulak ni Liza ng malakas si Mateo, ngunit siya mismo ang bahagyang nasagi ng motor sa binti, nagkaroon ng gallows. Nag-aalalang ainal-alayan siya ni Mateo papasok ng bahay, maingat na ginamo ang sugat, at bumili pa ng lollipop na parang nanunuyo ng bata. Sa wakas, dumating din ang araw na pupunta si Isabel para matutong gumawa ng cake. Mapaglarong tinakpan ni Liza ang mga mata ni Isabel, sumenyas kay Mateo na maghanda para sa aksidenteng paglitaw. Sino ba namang mag-aakala? Lumabas si Mateo mula sa kwarto na nakasuot ng silk pajamas. Nasaksihan ni Isabel ang eksenang ito, nanlaki ang mga mata at nabuka ang bibig. Agad na nagkaroon ng maling akala na ang matalik na kaibigan ng kanyang mapapangasawa ay nakikipag-live-in sa bago niyang kaibigan. Mabilis na hinayla ni Liza si Mateo papasok ng kwarto, nagmamadaling humingi ng paumanhin dahil biglaan ang pagdating ni Isabel kaya hindi siya nakapag-abiso. Nang makitang maayos ang pananamit ni Mateo, at nakapabango pa, pinaningkitan siya ng mata ni Liza na may pagdududa. Hoy! Huwag mong sabihing gusto mo si Isabel. Nagbabala siya, lagi kitang babantayan. Kapag nang ahas kang gumawa ng kahit ano para sirain ang relasyon ni Benjo at Isabel, hindi kita palalagpasin. Lumabas si Mateo sa balkonahe para kausapin ng sarilinan si Isabel, ng 4 na buwan na nakalipas. Diretsahan siyang nagtanong, Isabel, sigurado ka ba talagang gusto mong pakasalan si Benjo pagkatapos lang ng 2 buwang pagkakakilala? Pinaalalahanan niya ang matalik na kaibigan, kung hindi mo lubos na kilala ang taong kasama mo, siguradong ikaw ang magdurusa. Nang makitang si Isabel ay buong-buo pa ring naniniwala sa pag-ibig nito, prangkang sinabi ni Mateo, babaero si Benjo, napakarami niyang naging girlfriend. Nang marinig iyon, hindi na nakatiis si Liza, mabilis na hinayla si Mateo papasok ng kwarto, kinwestiyon kung bakit niya ginagawa ang lahat para pigilan ang kasal. Sa puntong ito, nagpa siya si Mateo na sabihin ang malupit na katotohanan tungkol sa hinaharap ng pagsasama ni na Isabel. Natigilan si Liza, hindi makapaniwala sa naririnig. Talagang nararamdaman niya ang pagmamahal na ibinibigay ni Benjo kay Isabel. Kinabukasan, kusang nakipagkita si Isabel kay Mateo. Hiniling niya na ihatid siya nito kay Benjo para pag-usapan ng malinaw ang lahat ng gusot. Ngunit sakto namang nakatanggap ng text message si Isabel. Biglang nagbago ang itsura ng kanyang mukha. Sinabi niya kay Mateo na mauna na siya na lang mismo ang pupunta kay Benjo. Muling iginiit ni Isabel kay Mateo, hindi na ang bababae si Benjo, at hinding-hindi niya ako sasaktan. Pag-uwi sa bahay, naabutan ni Mateo si Liza na masayang nagluluto ng hapunan, sa sandali ng pagsasanib. Ikinwento niya ang tungkol sa pagbabago ng ugali ni Isabel, sinabing mismong bibig nito ang nagsabing nagkamali siya ng pagkakaintindi kay Benjo. Matagal ko nang kilala si Isabel, sabi ni Mateo, alam kong hindi siya kailanman nagsisinungaling. Nakahinga ng maluwag si Liza. Ngunit nakaramdam din ng kaunting konsensya dahil pinagdudahan niya si Benjo. Naisip niya na bukas, pag nagkita sila, hihingi siya ng tawad at yayakapin ito ng mahigpit para ipakita ang sinseridad. Nang marinig ito ni Liza, biglang lumapit si Mateo, niyakap siya ng mahigpit. Pagkatapos noon, unti-unting naglaho ang anyo niya ng pamatak ang 52 minuto pasado 10:00 ng gabi, naiwan si Liza na tulala. Hindi pa nauunawaan ang tunay na kahulugan ng yakap na iyon. Dumating ang araw ng kasal ni Benjo at Isabel. Sa di inaasahan, nakita ni Liza si Mateo doon, ang bersyon 4 na buwan na nakalipas.
Gusto kaya talaga niya ako kaya siya mismo ang pumunta rito, naisip ni Liza. Nang pumasok siya para magpalit ng damit pang-abay, natuklasan niyang nag-iinit ang pisngi niya sa hiya kapag naiisip si Mateo. Sa labas, ang ibang abay ay nagkakagulo, pinag-uusapan kung sino ang makakapares sa gwapong abogadong si Mateo Cruz. Inanunsyo ng organizer na kung sino ang may kaparehong uri ng boutonniere, bulaklak sa dibdib, ay siyang magiging magkapares. Nagkataon naman, ang bulaklak ni Liza ay kapareho ng kay Mateo. Pagtingin sa seryosong mukha ni Mateo, 4 na buwan na nakalipas, naisip ni Liza, hindi niya maiisip kung ano ang mangyayari 4 na buwan mula ngayon. Kusang lumapit si Liza, nagpakita ng intensyong makipag-ayos, makipagkaibigan. Subalit, malamig na tumanggi si Mateo, 4 na buwan na nakalipas. Pagsapit ng rehearsal, hinawakan ni Mateo ang kamay ni Liza papasok ng venue ayon sa plano. Si Anton Diaz, kapatid ni Isabel, ang naghatid sa kapatid at ibinigay kay Benjo. Sakto namang nakatanggap ng tawag si Anton. Nagbago ang itsura ng mukha niya. Dahil lamang sa pagpapakasal ni Isabel, maraming malalaking kontrata sa advertising ang nakansela. Nang pumasok sa silid-pahingahan para hintayin ang kapatid, ibinalita ni Anton ang masamang balita. Kalmado itong tinanggap ni Isabel. Sinabi niyang hindi niya sinisisi ang mga kumpanya, dahil marahil ang imahe ng babaeng may asawa ay hindi na angkop sa kanilang target. Nagpasya siyang pansamantalang ititigil ang pag-aartista. Mariing tumutol si Anton, iginiit na walang kinalaman ang pag-aasawa sa karera. Ngunit ipinagtapat ni Isabel na ngayon, nais niyang unahin ang kaligayahan ng pamilya. Sa waiting room ng mga abay, lumingon si Liza para kausapin sana si Benjo ngunit nabangga niya si Mateo. Nagulat siyang nagkamali ng tawag sa pangalan nito at natawag siyang Benjo. Tinitigan siya ng maigi ni Mateo, 4 na buwan na nakalipas, dahan-daang lumapit, na ikinapula ng mukha ni Liza. Nahihiyang naalala ang yakap ilang araw na ang nakalipas. Sakto namang pumasok si Benjo, sinira ang medyo awkward na atmosphere sa pagitan nilang dalawa. Nang lumabas para sa souvenir photos, sinadyang itulak ni Benjo si Liza para tumabi kay Mateo. Nang makitang umiiwas ang lalaki, hindi na rin lumapit si Liza. Ngunit sakto namang aksidente siyang nadulas at natamba, na lumikha ng isang hindi kagandahang souvenir photo. Sa kasalukuyang panahon, nakapagtayo na si Mateo ng sariling law firm na pinangalanang Cruz at Associates. Masaya siyang nakikipag-usap kay Paulo nang tumawag si Anton, garalgal ang boses na nagbalita, Mateo, si Isabel, wala na siya. Nagmadali si Mateo papunta sa pinangyarihan. Nakita niya si Benjo na pinuposasan ng pulis at dinadala palayo. Mukhang tulala, tila hindi pa naiintindihan ang nangyayari. Nang gabing iyon, umuwi si Liza sakto sa pagsasanib ng panahon. Nang makitang nakaupong mag-isa si Mateo sa dilim, inakala niyang nalulungkot ito dahil natalo sa kaso. Ngunit tumingala si Mateo, paos at mabigat ang boses, Liza, si Isabel, sumakabilang buhay na siya. Ibinigay niya ang telepono kay Liza para ipakita ang pinakabagong balita tungkol sa pagkamatay ng sikat na aktres. Ang kasal na iyon, sabi ni Mateo, puno ng pait ang boses, doon nagsimula ang bangungot ni Isabel. Ikinwento niya ang nangyari sa orihinal na timeline, bago sila nakialam, noong araw na iyon, sumugod si Carla Santos sa kasal, umakyat sa entablado para akusahan si Isabel na kabit. Pagkatapos ay sunod-sunod na ibinalita ng media, ginawang katatawanan ang kasal. Pagkatapos magpakasal, patuloy na nambabae si Benjo kaya nalubog sa matinding depresyon si Isabel. At pagkatapos, natagpuan ang bangkay niya sa swimming pool ng kanilang mansyon. Hinihinala ng pulisya na ito ay isang pagpatay, at si Benjo ang pangunahing sospek. Napahagulgol si Liza, hindi makapaniwala. Hindi maaari, mahal na mahal ni Benjo si Isabel. Gusto niyang pumunta agad sa istasyon ng pulis para makita si Benjo. Ngunit mabilis siyang pinigilan ni Mateo,
dahil ilang minuto na lang bago mag-52 minuto pasado 10:00 ng gabi. Tulungan mo ang kaibigan ko, Mateo, humahagulgol na nagmamakaawa si Liza. Lumaki akong kasama siya, kilala ko siya. Ipinatong ni Mateo ang mainit na jacket sa nanginginig na balikat ni Liza. Sinuri niya ang sitwasyon, magaling lumangoy si Isabel, kaya hindi basta-basta malulunod. Wala rin siyang dahilan para pumunta sa pool ng hating gabi. Sa ngayon, hintayin natin ang resulta mula sa pulisya. Pagbalik sa nakaraang panahon, parang nag-aapoy sa kaba ang puso ni Liza. Pagdating sa kasal, ito na ang totoong nangyayari. Banili na niya si Benjo, huwag na huwag mong papasukin si Carla Santos. Hiniling niya kay Mateo na bantayan ang pintuan sa harap, habang siya naman ang magbabantay sa likod, determinado na hindi bigyan ng pagkakataon si Carla na manggulo. Pagkatapos makatanggap ng mensaheng nagbababala mula kay Mateo, tumakbo si Liza nang napakabilis papunta sa harap na gate. Ngunit nakatayo lang si Mateo doon at nanunood, sinabing tungkulin lang niyang mag-abiso at wala siyang karapatang pigilan ang bisita. Sa kabutihang palad, naaga pa ni Liza at napigilan si Carla bago pa man ito makapasok sa loob ng reception hall. Nang makitang gumagawa ng gulo sina Liza at Carla, mabilis na lumapit si Mateo, mahigpit na niyakap si Liza, para pigilan siya, na nagbigay daan kay Anton para, formal, na paalisin si Carla sa party. Sa kasalukuyang panahon, muling na-update ang alaala ni Mateo. Nawala na ang eksena ng panggugulo ni Carla sa kasal. Habang nakikipagtulungan siya sa investigasyon ng pulisya tungkol sa kaso ni Isabel, inanunsyo nila, bago ang insidente, ang 2 huling taong nakasal-amuhan ni Isabel ay sina Benjo at Anton. Pagsapit ng gabi, nakita ni Liza, nang nakaraan, si Mateo na nag-iisa. Ikinwento niya, si Benjo ay nasa kustodiya pa rin ng pulis. Nawalan ng pag-asa si Liza, napigilan ko na si Carla, bakit hindi pa rin nagbago ang kinahinatnan? May nagawa ka naman, sabi ni Mateo. Nawala na ang balita tungkol sa kasal na parang katatawanan. Ngunit nangyari pa rin ang trahedya ni Isabel, at nagsimula pa rin ito kay Carla sa ibang paraan. Dahil dito, naging determinado si Liza, kailangan nating magtulungan, Mateo. Kailangan nating baguhin ang kapalaran nila. Sakto namang kumalam ang sikmura ni Liza dahil sa gutom. Napabuntong hininga si Mateo, napilitang pumunta sa kusina para lutuan siya ng noodles. Habang pinagmamasdan ang likod niya sa kusina, biglang naalala ni Liza ang yakap noong nakaraang araw. Diretsahan siyang nagtanong, "Hoy, nung niyakap mo ako nung isang araw, dahil ba may gusto ka sa akin, no?" Humarap si Mateo, nagkibit balikat, "Wala akong oras para sa pag-ibig. Pero ikaw ang nagsabi na yakapin para ipakita ang sinseridad, kaya ginawa ko lang." Pagpasok sa banyo, pinukpok ni Liza ang sariling ulo, "Asa ka pa?" Pinakalma niya ang sarili saka lumabas, nilinaw kay Mateo, "Para malinaw lang, hindi ka ang tipo kong lalaki, ha?" Subalit, tila walang pakialam si Mateo sa pahayag niya. Kinabukasan, tumawag si Anton para ibalitang pinakawalan na ng pulis si Benjo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Pagkatapos, taimtim na hiniling ni Anton kay Mateo na maging abogado ni Benjo kung sakaling iakyat sa korte ang kaso. Sa opisina ng balita ngayon, inatasan si Liza na hawakan ang isang bagong kaso. Isang batang babaeng CEO na si Tonho na sinadyang basain ang damit ng isang dating empleyado sa isang event, tapos ay idinmanda ito sa pagnanakaw ng patent rights. Nagkataon naman, ang abogadong kumakatawan sa kumpanya ni Tonho ay si Mateo Cruz, ng 4 na buwan na nakalipas. Humingi ng interview si Liza ngunit prangkang tinanggihan ni Mateo. Sakto namang lumitaw si Carla Santos. Pagkatapos mapigilan sa kasal, mas lalo siyang humanga sa single at malamig na abogadong si Mateo Cruz. Subalit, si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, ay halatang walang interes sa kanya. Pagsapit ng oras ng pagsasanib sa gabi, naabutan ni Liza si Mateo, ng kasalukuyan, na tinitingnan ang mga litrato ni Carla Santos sa social media.
Inakalang may gusto si Mateo kay Carla. Nagtanong si Liza, siya ba ang tipo mo? Naghinala si Mateo, nagseselos ka ba? Anong selos? Tanggi ni Liza. Naiisip ko ang plano para iligtas si Isabel. Kung magagawa nating mahumaling sa iyo si Carla Santos, hindi na niya guguluhin si Benjo. Sa ganoong paraan, hindi masisira ang pagsasama ni na Isabel. Ngunit umiling si Mateo, hindi gagana ang planong iyan. Siguradong hindi papayag ang Mateo Cruz ng 4 na buwan na nakalipas na makipag-date kay Carla Santos. Kinabukasan, sa timeline ni Liza, biglang pumayag si Mateo, 4 na buwan na nakalipas, na ma-interview ni Liza. Nang matanggap ang balita, lihim na inimbitahan ni Liza si Carla Santos na pumunta rin sa lugar ng interview pagkatapos ng ilang sandali. Hindi inaasahan, pagkakita pa lang kay Carla, ipinakita agad ni Mateo, 4 na buwan na nakalipas, ang pagkainis at ayaw makipag-usap. Dahil natatakot na masiraan ng loob si Carla, mabilis na nagsalita ng maganda si Liza tungkol kay Mateo, nagbanggit ng napakaraming magagandang katangian, na siya mismo ang nag-imbento. Sa huli, pumayag si Liza na maging tagapayo kay Carla sa panliligaw.